Ayo, ako nga pala si Chemical Ali na nagmula sa BB Clan. Girl, pwede ba picture? Can everybody rap? Saging latundan, ayoko niya. Sa internet, yung nag-aaway. Kalaban, hindi mo akong matatay. Gumawa ako ng munting flip-top. Flip-top, pader! Modern balagtasan. Bizard! Magingay! Part of the game lang. Murahan. Requirement ba yung mura? Nang ina mo. Ano nagkatawag? Flip top. Habol sa... Sa influensya sa hip-hop, syempre given na yan, Francis Andrew Denmark. Gusto kong production, Loki, Quasi, RB, Andrew, Bomb Squad back then. Iba yung silpa nun. Lalo na nung ginawa nila yung America's Most Wanted. Yung talagang nagbuo ng foundation ko sa songwriting. Sila Big Daddy Kane, Rakim, KRS, yun talagang parang umaano yung dibdib ko pag narinig ko siya na mag-flow, yung style niya, yung boses niya, yung paninindigan niya. Itong tunog natin, huwag nating benta sa demonyo yung music natin. Mga pinakinggan kong albums back then, yung OG ni Ice-T at si B-Real, gusto ko yung pagsusulat niya. Yun, isa sa mga nagtulak sa akin talaga na parang ito yung hip-hop ko. As time goes by, Wu, Method Man, You God, isa sa mga gusto kong magsulat yan. Yung hip-hop ko is hindi lang sa hip-hop nang galing. Songwriting artists na from rock to reggae. Napakaraming singers, Michael Jackson, Freddie Mercury. Doon pa rin ako kumukuha, hindi lang purely sa hip-hop. Kasi masyadong mawawalan ng kulay, kumbaga, para sa akin. Pinagmulan ng hip-hop ko Sampaloc talaga. Kasi nakatira kami nung pumutok ang hip-hop sa Pilipinas, 80, 81, 82, na breakdancing. Nandun sa Sampaloc yung mga b-boy battles. Nandun lang sa kabilang kalye namin every night. Siyempre, pag bata kayo, may mimic mo yung mga breakdancers. Forte ko back then is pop-locking, tapos pa backspin, worm. Doon nagsimula yung gusto ko sa hip-hop. At isa pa, lolo ko is meron siyang mobile system. Papatugtugin tito ko, siya rin yung DJ doon. Doon ako na-expose sa soul, funk, R&B. Sa pandinig ko parang iba to And then ako, mahilig naman ako sa paggawa ng tula o yung makarinig ka ng tula. And then lumipat kami sa Taguig. Era na yun, puro Metallica, Guns N' Roses, grunge. Since mga barkada ko doon sa Taguig, puro mga banda. Yun, nag-jam ako sa kanila, mga party. Doon kami sumisingit. Struggle yun na pa-hip-hop. Yun nga sabi nila. Pupulaan ka, pinagagawa nyo. Pahirapan na makahanap ng kapareho ng interest mo. Kaya kami lang talaga ni Japan nag-i-enjoy sa isa't isa namin. Ngayon, nag-perform kami sa mga piyesta-piyesta or kung saan pwedeng magpakita ng gilas. Nung nag-aral ako sa STI, nakilala ko si Buji ng DFT. And back then, nagba-backup dancer sila kila Andrew sa bass rhyme. That time, isisimulan ni Kuya Andrew yung Donggala Records na discover ni Buji na pareho kami ng interest. Hinatak niya ako sa studio sa Green Hill Sound. Nagre-recording si Kuya Andrew noon. Tapos pinakilala niya ako. Tapos dun sa patrol ni Kuya Andrew, nagpatugtog siya. Tapos sabi niya, sige, tingnan na natin yan. Tingnan natin galing mo, parang gano'n. Nagbasta ko ng mga lyrics ko na After nung mag-initial na meeting namin Kuya Drew, ang akala niya kasi solo ako. Ang gusto kong as a group. So hindi muna ako nagpakita at binubuo ko muna yung BB Clan. Si Simon is kaklase ng utol ko si Jap. Gusto ko yung boses niya kasi iba Tapos yung personality niya. Kasi kami ni Jap is pareho boses namin kaya parang mawawala ng identity yung bawat isa Kaya simula nun, gumawa na kami ng songs. Kasi noong time na yun, wala akong contact number ni Kuya Drew. So ang way ko lang talaga para makausap ko sa personal dun sa drive-by show. Live man, live. DM955. Battle on air, eto na! Ang pinakahihintay natin yung bakbakan na kasi. First caller on the line. Dun na-recognize niya, ikaw pala, si Balisaw pala yan. Inibitahan niya ako sa drive-by show para mag-perform ng live. Wala kaming beat nun. May mga DJs dun sa amin. Siyempre, hindi lahat yan down sa hip-hop. Mostly new wave yung mga tutugan. May nakilala kami na yung audio spin na mobile. Lumapit ako dun sa DJ Jeff. Niloop yung mga breaks. Nirecord sa tape. Tapos yun ang ginamit namin sa drive-by show na ang kinanta namin yung Handa Na Ba? Handa na bang lahat sa aming pag-ahasik? Hindi man namin sigurado na nabek.
From then on, inimbitahan na niya ulit ako na makasama doon sa Donggalo Records. Pero nung time na yon, kasi tapos na yung Ghetto Dogs, ang album na ilalabas ni Kuya Drew is RAP. Underground yun. Yung tipo ng hip-hop na naririnig mo typical ngayon. Back then, underground talaga yun. Yun yung first time kong makatungtong sa recording studio. May isolation booth, malalapad na mixing tables na analog. Na-include yung isang kanta namin doon, yung AEOO. Nanakot pa siya. Wala naman siyang dala. Nakot pa ng malas. Magana ng magwakas. From RAP to Mabangas na album, tagal din bago yung interval. Marami rin inaasikaso si Kuya Drew, ang daming artists. Yun na nga yun sa Mabangas. Kay Kuya Drew galing lahat ng beats. Babato niya, susulatin namin from scratch. Yung iba naman, ilalapat dun sa existing na kanta. May mga ibang songwriting credits na hindi na i-credit kay Kuya Drew. May mga iba dun na nakukulangan ako sa gawa ko. Hihingi ako ng tulong kay Kuya Drew nun. Yung album na yan parang collaboration ng utak din namin talaga. Mabangas! Oh yes! Sigurado! Mabangas! Kung ikaw umalis, mabangas! Nagiging mo sarili mong galit, mabangas! O sige! Lalagyan ka na lang Yung mga ibang projects sa Donggalo, mga compilations. Sa Extrang Hero na feature yung isang kanta namin, yung Api-Apihan. Ghetto Dogs 2, 2.0. Christmas rap, na-include din kami. Kasi nung time na yun, bihira kami magkita ni Kuya Drew. Busy rin siya sa mga ginagawa. Walang nangyari sa amin nun hindi naman kami makakilos. Kikilos kami sa iba. Di madidemanda naman kami. So, nag-decide na kami magpaalam na try namin na kung kaya namin, sarili namin. Noong time na yun kasi feeling namin, hindi kami na-asikaso. Pag bata ka pa ganun talaga Feeling mo, oy, may album ka na. Bakit hindi ako na-asikaso nito? Hindi pa namin naiintindihan yung mga pinagdadaanan ni Kuya Drew noon. Kaya siguro, nag-request na kami na umalis na sa kanya yung time na yun. Nung pag-alis namin, medyo may galit pa kami. Pero na-squash din namin after a short time Kala lang ng mga tao magkaaway kami. Dahil yung mga albums kasi, na diss tracks, inaabot ng kalahating taon bago lumabas. By the time na lumabas na, nagkaayos na kami. Kaya yung mga tao, syempre, kung ano yung marinig, uy, kaaway pa rin. Yung mga mumurahan sila, ganun. Pero everything civil naman. Nung umalis kami sa kay Kuya Drew, syempre, back to scratch. So, nagtrabaho nga ako. Buti na tsamba ako sa tower na hatak ako ni Kane ng El Latino. Si Simon is, alam ko nagtrabaho din siya nun. Ipon kami para pang studio time. Syempre, gastos Hindi kagaya ngayon. Bili ka ng PC, meron ka ng album Pero back then, syempre, kailangan mo ng maayos-ayos na recording studio. Syempre, babayaran mo yun. At the same time, kami nun guestings do sa ibang albums. Naimbitahan din ako ni RB for Volume 1 yung United Freestyles. Yung concept ng album iba United Freestyles, iba-ibang artists na magbabas ng freestyle lyrics nila. Isang katerbang MC, isang DJ ang may pakana. Walang katumbas, I repeat, walang katumbas ang halaga. At di ko matanggihan, and I can't even try. I'm seeing spirits everywhere, I think I grew a third eye. Tapos, recognize project ni Koy with Vibe Station. Yung track namin doon is Hotter Than Hell. Tapos may iba pang mga guesting sa iba. Habang nagtatrabaho ko, ang hirap mag-ipon So, naghanap naman na lang ako ng mautangan. Sakto, yung katrabaho ko sa Tower Records, pangalan ng Allen Garcia. Sinubukan kong manghiram sa kanya ng pera pang down payment ng half para sa studio. Nag-oblige naman siya. Tapos, doon nagsimula na. Trabaho ko, after trabaho, diretso studio. And layo, from Makati trabaho to Marikina. Lalabas ako ng office, mga 7. Hanggang abutin kami usually ng 3, 4 ng umaga. Hanggang mapapa-absent ka. Hanggang matatanggal ka sa trabaho. Ganun talaga, gagawa mo ng paraan para ma-achieve mo yung gusto mong maipakita sa tao, kumbaga. Sa Bonafide Bastards, naging kami na lang ni Simon talaga. Nag-oblige naman si Jeff na wala problema sa kanya dahil nga pareho kami ng boses, may nagtatanong sino dito, sino ka dito, sino ka dito. Kaya nag-decide na rin talaga na kami na lang ni Simon, parang mas effective. Naging Bonafide Bastards lang, para lang title ng album. Pero naisipan ko na rin before yung Bonafide Bastards as a meaning talaga ng BB Clan. Ang kaso nag-hesitate ako dahil pareho sila ng meaning sa Legit Misfits Ayoko naman sabihin na ginaya nyo lang yan or ano. Si Loki laging kong kausap.
para sa beats and production or concept ng album. May idea ko, then ibibigay ko sa kanya, kukompose siya ng beat na babagay doon, ganun yung takbuhan. Gawa lang ng gawa, batuhan ng ideas, me and Simon, yung ibibigay ko ang lahat, ang unang song na nirecord namin. Ibigay ko ang lahat, sumigaw ka lang. Ibubuhos ko lahat, humiyaw ka lang. Say, Sa first single, yung Gigibain, natagalan kami doon. Mayroong hook na hindi na nag-work. Yung hook, gano'ng kalalim ang gusto mong something. Isip pa rin ng isip, stressed na ako. Kasi parang isa sa mga last songs na nirecord namin noon. One time na nakasakay ako sa likod ng tricycle, pumasok lang sa isip ko yung ang gigibain namin to. Titibagin namin to, bibiyakin namin to, bibiyakin namin to. Yung nagawa nga namin yung album. Plano kami kung ano mangyari, ibebenta namin, shop namin sa labels. Kung wala kang contact, walang mangyari sa album mo. Parang dati inisip ko, kaya to, basta magaling ka, marunong ka. Pero kailangan din talaga ng connections. Eksakto, si Kane din, gumagawa din sila ng album nun. Siya ang may contact. Nung pinakilala ni Kane kami sa mga people of Universal, nakilala namin si Marco McKinley. Tinulungan niya kami kahit paano, kahit hindi naman niya kami kilala. Malaking tulong para magkaroon kami ng tulay kay Miss Belia Tan. Si Ma'am Belia is nagpakita ng signs na interesado siya sa amin. Hindi naman ganun ka-commercial yung album na yun. Swerte lang talaga. Binasbasa ni Miss Belia Tan. United Freestyles 2, nung unang bato niya sa akin ng beat, na-puzzle ako dahil pa iba yung tunog. Tapos yun, nakaisip na kami ng hook. May isang kakantang mga Jumides Maturan na luma-luma. Meron akong kapitbahay, si Rushdie. Inimbitahan ko siya, sabi ko mukhang babago yung boses mo. Sad thing is, yung si Rushdie, bago yata lumabas yung album, namatay siya, na heart attack siya. Sayang nga lang dun dahil maganda sana kung makakasama namin siyang live na pinaperform yun. Magusto ang daming paraan, pero kung ayaw mas maraming dahilan. Magusto ang daming paraan, pero kung ayaw mas maraming dahilan. Pagkatapos ng United Freestyles 2, si Simon, lumalabas siya sa idol ko si Cap nun with Decoy, sila yung in-house rappers nun Kaya first time ko mag-try na mag-solo. It's with Crazy 2004. Mga 6 songs din yata yung nalapat namin. Hindi siya natapos dahil medyo nagkaroon ng problema in my part. Namumroblema pa ako kasi I had a kid. Hindi pwedeng pa-rap-rap ka lang dyan. Siguro nung time yun, medyo na frustration na rin sa akin na parang hindi nagkakaroon ng fruits na magaganda yung mga ginagawa namin for the past 10 years. So, nag-decide na ako mag-focus muna sa trabaho. Pero nung time na yun din, kasama na namin na Madwell. Laging pag may gig sila, kasama kami. Kasabay nun, Aiki na album na tumulong din ako magsulat ng ibang kanta. Napakilala sa akin si Denmark. Nagbabalak niyang mag-comeback at gumawa ng album. Nag-hangout kami. Hanggang sa mapunta kami na yung hangout namin sa studio, inimbitahan niya kami mag-guest sa mga kanta. Sa Denmark album yata yung unang lumabas ng Circle of Pugantes Meron ba kayong ganito? Bakit nagkaganito? Nagkanda leche-leche para tayong papaitang eskabeche. Puro etsas ng mga pangkawaling Texas. Mga rapper, mayaman pa daw kay Ilmas Pectas. An idea of mine, nothing against kay Kuya Drew Ano lang yun, it's a term ng mga umalis. Halos lahat ng mga nandun is from Donggalo. So, naisip ko lang yung astig na pangalan yung Pugantes Iba-ibang grupo to na magkakasama. Ang nag-push talaga para mabuo yon as an album, si Banong Bagsek and Capricciosa. Sila yung producers ng album na yun. Beats, drums, breaks, or records for DJs, MCs, graphics, and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay paro, ibubugas sa mic sa wikang Tagalog. Most of the songs are from Circle of Pugantes. Pero may mga featured guests para pinakilala yung mga ibang artists na hawak nila Banong at Capricciosa back then. After nung Circle of Pugantes, trabaho lang trabaho. May mga pasundot-sundot na invitation si Kuya Denmark na blind rhyme auditions, blind rhyme events. Less sa eksena ako nun, walang performance. Puro trabaho lang talaga. Pero syempre, deep inside mo, gusto mo pa rin gumawa ng mga kanta. Nagbabalak din kami ni Loki na gumawa ng isang kahit EP lang. Hindi rin nagpupush to.
Nag-post pa yata ako sa Facebook na magre-retire na ako eh. Kasi nga parang nawala na ako ng pag-asa na mailabas ko pa yung gusto kong mga ideas. Sumunod na linggo, bigla naman nag-imbita to si Jigger sa isang event. After naman nun, naimbitahan na ako ulit yung TTL na isang regular gig ng Uprising. Parang nagkaroon ulit ako ng apoy na, uy, pwede, gusto ko pa. Gagawin ko pa ulit to. Bago ko maripas i-check kasi dahil ako'y magre-report just like gas sa Belgas. Habang ang bonafide bastards ay namamayagpag, ay please, huwag ka sasagot ng papalagbag. Sa TTL, nag-alok na si RB na gumawa ng project. Tinanggap ko na agad. Nagbatuhan lang kami ng ideas ni RB. Sasendan niya ako ng beat, tapos susulatan ko around it. Iba-ibang tunog ang sinubukan namin. May kasama rin tulong ng mga production ni Loki at ni DJ Umph. Sinubukan ko rin i-improve yung mga rhyme schemes ko para hindi naman masabing ay, ganyan pa rin siya sa mga dating na nakakarinig. Halos dumugo din yung utak ko kasi sa first album, marami akong gawa pero may tulong na rin ni Simon at sa pangalawang album, may tulong ni Simon talaga. Dito, ako lang mag-isa. Napatunayan ko meron pa rin room for improvement yung delivery songwriting ko. Most of the songs, personal na nangyayari sa akin noong mga past decade. Ang aim namin ni RB is i-highlight namin yung action star era ng film dito sa Pilipinas. Gusto namin i-revive yung ganung bagsakan, yung mga Ronnie Ricketts, mga Dante Barona. Ang title ng album is Bukas Uulan ng Mga Bara. Ito, pakinggan ang aking handog. Chemical Ali. Ito, pakinggan ang aking handog. Chemical Ali. Paborito ko is On The Way na. Gusto ko yung music, yung tema ng huwag kang mainip kasi parating na ako. Huwag ka na mamalate, don't make me wait. Now what's your ETA? On the way na. Our destination is elevation. DJ MC sessions all the way live. Isa sa mga paborito ko rin is Panalo ang Bigayan. Mabigat yung bagsakan ng beat eh. Tapos ang kasama ko pa si Manong Bagsik. Ito yung Panalo ang Bigayan ng hip-hop namin. Bakit nahangal kung panalo ang bigayan? Masarili at para sa bayan. Tikman mo na bago ka paglamayan. Ang buong bet di mo na kasanayan. Ang inspirasyon ko dito sa album is yung mga nasa eksena ngayon na magagaling. Sort of a challenge na rin kung kaya ko pang maglabas ng sasabay sa mga ginagawa nila. Ang pwede pang improve sa local scene, yung audience, yung appreciation sa harap nila or pinakikinggan nila. Kapag may nakita kang bagong artist, hindi mo i-hate agad. Pakinggan mo muna, baka mamaya may maganda pala sinasabi or magustuhan mo, kumbaga. Ma-improve yung attendance sa mga gig. Ma-improve din yung artist na maging responsable sa mga sinusulat nila. Hindi lang yung may mailabas lang. Na ang goal lang makilala. Sa mga events, importante yung bigyan mo ng magandang sound system yung artist. Music yung negosyo nyo Improve mo yung quality ng venue mo. Huwag mong baliwalain porque rapper lang yan. Panahon pa nang nagsisimula ako, rapper lang yan laging ganun Sana naman, ibigyan ng ng importansya yung mga performer. Hindi madali yung ginagawa ng rappers. Yung local hip-hop scene, feeling ko mas may educate yung marami. Marami na rin namumulat. Hindi naman pala basta-basta pa-yo-yo-yo lang mga yan May importanteng sinasabi yan yung mga yan. Kaya feeling ko talaga lalong mag-erupt ang local na Filipino hip-hop. Feeling ko, gagawa pa rin ako ng mga songs. Sana mag-reunion album kami ni Simon. Baka sakaling pwede pa. Gusto ko lang mag-express Parang gusto ko lang ilabas yung artistry ko para sa akin. Yung recognition, ngayon ka lang i-recognize. Pag iba-backstab ka rin naman So parang hindi yun ang purpose para magsulat. Kung ano yung sinasalob ko, yun lang yung sinusulat ko. Hindi naman sa self-righteous ako. Gusto ko maririnig ng anak ko. May matututunan siya sa buhay niya. Yung paggawa ng lyrics, hindi ko basta-basta na lang binaliwala. Siguro hinto lang ako kapag hindi ko na maalala yung lyrics ko pag nagpe-perform.